Ang Montero Sport o minsan tinatawag na Montero lang ng mga Pinoy, kahit na Pajero Sport ang tawag yan sa ibang bansa, isa to sa mga pinakasikat na SUV dito sa Pilipinas. Ito yung pambato ng Mitsubishi sa 7-seater mid-size SUV segment na laging kakompetensya ng Fortuner at MUX. Pag-usapan natin yung mga naging generations ng Mitsubishi Montero dito sa Pilipinas. So yung first gen ng Montero dito sa Pilipinas halos wala nga akong nakikita noon. Sobrang tagal bago nang dumating, kahit lumabas yan sa Japan noong 1996. Medyo matagal yan bago naging sikat dito. Yan yung mga unang-unang gray market unit pa. Di ko nga sure kung may lumabas talaga yan. Comment na lang down below kung may lumabas, pero parang wala akong nakitang ganyan. Skip tayo dun sa second gen. Ang second generation ng Mitsubishi Montero nilabas noong 2008 hanggang 2016. Dito na talaga nag-boom ang Montero Sport. Dito na siya nag-level up. Mas malaki, mas sophisticated, at di hamak, nag-iba na rin ang disenyo. Mas sleek, aerodynamic. Dito naging paborito ng mga pamilya at negosyante ang Montero. Malakas sa hatak, tipid sa diesel, at mas sosyal tignan kaysa sa ibang SUV. Nakakakompetensya neto. Ito rin yung issue na nasangkot ang Montero sa SUA o ang sudden unintended acceleration. Kung naalala nyo boys, yan yung bigla na lang rumaraga sa yung mga Montero, no? Grabe yung balita nun at naging usap-usapan sa lahat. Bagamat iniimbes na ganyan at naglabas ang report ng Mitsubishi na walang defect, maaari pa rin na naging impact yan sa image ng model nung panahon na yun. Pero sa huli, marami pa rin ang tumatangkilik. Di ko rin talaga sure kung totoo ba yung SUA na yan, pero tingin ko talaga nasa paa ng mga driver yan eh. Dito naman tayo sa third generation, nilabas noong 2016 hanggang ngayong taon 2025. Halos ganyan na yung kanilang muka. Nag-iiba-iba na lang talaga ng variations. Yung iba mas naluluha, yung iba masaya, iba-iba rin. Ito naman yung naging big comeback ng Montero. Ito yung kasalukuyang pagpasok mo sa interior, parang nasa sedan. Dito na rin nilabas yung dynamic shield at T-shaped taillights. Yung kanyang sikat na taillight, yung parang umiiyak. Ginamit lang sikat na dynamic shield front fascia ng Mitsubishi na parang may chrome ang sungay sa kanyang harapan. Pero ang pinaka naging usapan dyan yung kanyang vertical taillight sa likod na tinatawag nilang luha o waterfall design. Pagdating naman sa makina, pinalitan ng lumang engine ng mas bago at mas efficient na 2.4 liter Mavic clean diesel engine. Inintroduce na rin nila yung kanilang 8-speed automatic transmission. Mas pino at mas pinatahimik ang takbo. Pagdating naman sa safety at tech, dito na rin nagdagsa ng mga safety feature tulad ng forward collision mitigation o FCM, blind spot warning, at electronic parking brake. Syempre hindi na mawawala dyan yung mga paddle shifters at iba pa. Syempre, boy, ang pinaka-pogi naging upgrade sa Montero, yung kanila talagang muka, yung pagiging facelifted nila. Noong 2019 nga nag-iba na naman yung kanilang muka. Mas naging boxier na yung harapan. At naglabas pa sila ng bagong variant tulad ng Black Series para maging mas bago at mapaganda ang Montero Sport sa mga mata ng Pinoy buyers. Ang Montero Sport matibay na, may style pa, at patuloy pa rin na isa sa pinamabenta at pinakilalang SUV dito sa Pilipinas. Panahon nga na to, hindi ko na malaman kung ano mas gusto ko, Fortuner o Montero. Pero may nakita akong Montero dito na lowered. Pakita natin. Tignan natin kung pogi nga ba talaga. Okay boys, welcome back sa ating panibagong video. Ito yung shoot natin ngayon. Dala pala natin boys yung ating Pajero Fieldmaster. Ito yung bunso niyang kapatid tol, Mitsubishi Montero. Lowered to par. Simulan natin yung video, tara. Pakilala pala yung owner tol, anong pangalan mo? Joshua Levita. Si Joshua. Anong model tong sasakyan mo tol? 2016. Yung unang labas ng Monterong ganyang mukha. Kasi facelifted na to facelifted na. Halos magkamukha sila tol no? Sa kulay lang pero yung mukha iba talaga no? Pero makikita mo talaga parang maglolo no? Maglolo. Ito yung lolo boys, ito yung pinakabunso. Pero may yung version nito parang ibang-iba na yung mukha no? Yung pinaka-latest no? Pagka singkit na. Singkit tapos yung nasa likuran ng ilaw no? Mahaba yung likod, parang umiiyak. Ito ito yung naluluha talaga. Naluluha. Ang ganda boy, sarap tignan no? Ito yung lolo, ito yung bunsong anak. Pero papi, matanong ko bakit mo ni-lowered? Para maiba kasi sa labas nakikita mo puro lifted na mga off-road setup ganun. Dati naka-off-road to pero binaba ako para iba na. Ginawa mo ring sedan no? Oo. Napanood mo ba yung Innova? Ginawa niyang sedan tol. Pero yung sa'yo medyo mataas pa no? Oo, mataas pa papi kasi sinasakyan ko minsan sa likod ng mga yung tropa ganun para di nagbabottom. Tapos iba rin talaga kapag lowered na SUV no? Siguro tingin ko nasa hulma tsaka mukha ng sasakyan. Yung Fortuner, bagay yung mga Hilux Fortuner, bagay yon kapag naka-lifted. Oo. Pero pag nilowered mo, medyo hindi ko kasi parang ang laki ng body. Ito talagang pogi Parang Megatron Bakit pala ito yung napili mong i-project car? Ito na yung nandito sa akin. Ito na yung sa akin kaya
ito na lang kaysa bibili pa ng bago. Hindi ko fan ng mga Civic, mga Corolla. Dati, oo. Pero natuklasan ko yung drag D. Okay na ako doon. Binangungot ka na sa Oo, gabi. binangungot na ako, puta. Pero di ba dati, tol, naka 4x4 ka? Naka-lift ka? Lifted, oo. Impact. Sa height, parehas na ito. So magkasing tangkad? Oo, nakamalaking tires ako. Sa lift naman, para makapunta ako saan. Kahit dati nagtitrail kami, magtotropa. Pupunta kami Papanuepe, sa Magallanes, sa Cavite, yung trail doon. O yung trail mo ngayon sa racetrack na? Racetrack na. Ano yung transition? Matagal mo pinag-isipan o paano nangyari yan? Nung nakamalaking tires ako, iniisip ko, tangin ng pogi nung mga nakikita ko sa mga tropa ngayon. Ang pogi nung lowered. Kaya bumili ako ng gulong. Pagkabili ko ng gulong, sabay pinunta ko kay Wheelworks. Sinagad mo sa baba. Pero ito na yung pinakamababa o may ibababa? Meron pa ibababa yan. Okay. Kaya lang hindi, conservative pa eh. Sa setup mo na to, drag diesel concept pala talaga siya. Drag di talaga. Okay. Pero di ba may mga, pogi rin yung ganito, yung pag-Euro setup eh, no? Oo, yung mga tanga 22-inch na mags. Naka-Shogun, no? Oo, Shogun. Ba't hindi mo natripan yun? Dati, papi, naka-Shogun ako na 20s. Tapos, big tires na 27, 550, 520. Mataas, matangkad. Pero stock height. Oo, stock height yun. Pero matangkad na siya. Pero hindi ko trip yun eh. Oo. Bagay doon, i-lower mo na onte eh, no? Pero pag nilower ko kasi, kaya lang big tires yun. Hindi rin no? Makakaliko. Oo. Sa panlabas na ano ang upgrades na ginawa mo dito sa kotse mo? Fog lights, yung mugs and tires. Ano fog lights mo? Parang kakaiba, no? Oo, nakuha ko siya sa kay Aftermarket sa Facebook. Ayun boys, oh. Ano to, projector? Parang projector siya pero yellow lang siya. Parang malakas eh, no? Oo, malakas. Parang mga MDL ng motor. Carbon side mirror, cover. Exhaust ko by JD Mufflers, side exit. Ay, putya, inano mo? Nirelocate mo? Dahil sa? Mas malakas yung torque pag naka-side. Proven yan, proven? Oo, proven niya. Iba yung torque niya pag nasa side kasi maikli na lang yung daloy ng flow eh. Parang nakascab niyan eh. Oo. Maraming nakaganitong sasakyan sa atin ngayon. Ano yung mga naging problema mo nung nag-lowered ka? Yung nagne-negative to. Pumipiki? Oo, pumipiki. Kaya kailangan natin, parang may babawasan sa sa may camber. Para mag-stay zero pa rin siya. Yun ang pangit kasi, papi. Kahit ako hindi ako fan ng ganun, boys. Maubos yung gulong eh. Pero parang negative 1 na lang siya ngayon, eh, no? Oo, wala na to, lang. 0-0. Parang wala na, eh, no? Minsan pag may sakay, papi, naka-negative 1, sayad sa hams. Hindi na SUV, eh, no? Hindi yan. Sa mag-setup mo, papi, anong specs ng mags mo na yan? 18 by 9.5 straight. Tapos yung tires ko, 255/55. 2.5/55. Bali, low profile siya. Ay, R18s. Oo, R18s. Palagi ko nakikita yung ganyang mags na yan, eh, no? Madalas eh. Bumagay eh. Yan yung bagay kahit dun sa lumang Montero. Yan din ang bagay eh, no? Kasi parang pag drag diesel talaga, pang Tylok eh. Tylok siya. Tylok eh. Pero may variation na ganito, boys. Yung parang rainbow yung kulay, no? Oo, papi, may ganun. Pero mas maganda sa akin para yung ganito. Mas malinis lang siya pag tignan, eh, no? Kapag gusto mo talaga yung wild look, yun ang ikakabit, no? Anong variant pala itong Montero? GLS lang, standard lang. Entry level? Oo, entry level siya nung year na yon, nung 2016. Kasi yung year na yun, wala pang GLX eh. 2017 up na ata siya, ang manual na yun. Bali, ito yung pinaka entry level niya. Tapos dito sa likod, paano, ano ba to? Naka-molye, naka-shocks? Paano yung setup nito sa likod? Naka-shocks, papi. Spring. Puputol lang din? Putol spring. Mataas-taas pa nga Oo, eh, no? mataas pa yun, papi, kasi nilagyan ko nung rubber eh. Para hindi Kaya isang kamay eh, no? Para di mag-bottom. Yung ride tol, kamusta? Siyempre, SUV, mabigat yan eh, no? Tapos nilowered mo, kamusta naman? Nung una, papi, hindi ko pa nilalagay yung rubber stopper dito. Malambot siya, parang stock talaga. Lalo yung harap. Nung nilagyan ko na kasi nagbo-bottom nga pag lalo sa NLEX yung connecting? Oo, yung mga alon-alon. Nagbo-bottom ako eh. Ngayon, nilagyan ko ng rubber. Pag may sakay, okay siya. Pero pag wala, matagtag talaga. Okay. Maalog yung likod. Kasi syempre yung naka-side exit ka. Yung mga nakaputing kotse, edi ang dumi ng gilid nila. Totoo ba yun? Depende yan. Ako, di ako namumusit. Kasi minsan nga nakikita ko yung mga Hilux boys dito nila nilalagay. Dito ang area madumi. Dati, papi, yung exhaust ko nandyan. Sa gilid? Oo, naka-side din. Sa full siya, bale. Tapos ba't pinalipat mo? Tinesting ko yung ito kasi dati ayaw ko ng ganito kasi maingay. Sobrang ingay. Tinesting ko siya, nagulat ako sa torque, mas okay. Pinangangarera niya nga pala to boys. So, parang pinaglaro mo talaga yung kotse mo, no? Oo, papi, yun yung nangyari. Pwede ba natin makita tol yung engine bay? Oo, papi, sige. Silipin natin yung engine bay, sige, boys. Parang may race pa na sticker dito. Ang pogi rin talaga ng Montero na ganito eh, no? Yung race, papi, di ko na natanggal. Ano to tol no? Dapat chrome to? Oo, chrome. Pucha, bin-lockout tol. Parang sedan yung mukha eh, no? Pakita natin yung engine bay tol. Naka-open pot filter, stock mode turbo. Walang pinalitan, plug and play lang talaga, stock mode.
Etong mas malaking turbo yan. Mas malaki papi. 42mm na siya. Yung luma. Yung luma nasa 30 plus lang ata siya papi. Nung naggabit ka nung turbo, may ginawang may tono o wala? Meron papi, meron. So kailangan itono Oo, talaga? kailangan retune siya. Breather, down to earth na siya. Ano, down to earth? Down to earth, tawag. Ano ibig sabihin nun? Yung usok ng makina nasa baba na lang. Kaya yun yung umuusok. Down to earth? Oo, down to earth. Putsang ikaw lang narinig yun Tapos, eto, aluminum pipes. Para pag sa mga stock kasi papi, rubber pa lang eh. Pag mataas yung boost, napupunit. Okay. Kaya pinalitan namin ng aluminum pipes. Intercooler? Stock pa lang. Ba't di ka nagpalit yan? Soon pa lang, soon. Pwede pa naman eh. Nakakaano pa naman siya ng higher boost. Yun, naka-nozzle ako na PHC. Mga injector? Oo, injector. Tapos stroker pump, fuel stroker pump, BYP. Tapos low temp thermostat, SCV, yun yung pinalitan sa fueling. Sa ano tol, syempre galing ka ng 4x4 concept na yung nakalifted. Saan mo naman nalaman yung mga ganito? Sa TikTok pa. Sa TikTok? Sa TikTok University ka nag-aaral? TikTok University ako galing. May mga tropa ka naman na nakaganyan? Oo, madami na pa. Pucha, kaya ka pala nabuti. Kaya nung una, try lang. Pucha, sunod-sunod na. Mas masaya ngayon kaysa dati? Oo, mas masaya ngayon. Bagay, pogi rin talaga kapag lowered yung Montero boys, Kasi mukha talaga nito, sobrang wild eh. Siyempre nagkalikot na tayo sa makina, Wala ka ba naging komplikasyon? So ngayon wala pa naman. Talagang plug and play lahat ng kinabit. Walang modify, ganun wala. Yung turbo, laki ng nilaki, Turbo, oo. Mas malaki sana kaya lang lag. Malag naman. Yun ang problema. Kaya ito sakto lang. Pang daily, pwede pang laro. Maraming magtatanong sa fuel consumption, tol. Kamusta naman? Sa city driving ko, papi, nasa 9 km per liter. Super traffic yon. Oo, super traffic. Kumbaga daily work? Minsan 7. Daily ko talaga to, papi. Pag long drive, kamusta? Long drive, nag-16, 18 km per liter. May hataw na yun? Onte, papi, onte. Mga 120, 140. So, ang magical question, tol, ma-advise mo ba sila mag-set up ng makina sa mga Montero nila? Yung mga conservative kasi na tao, syempre. Ayaw nilang kinakalikot yung makina eh. Kahit ako, tol, takot ako dyan eh. Mahirap, di ba, papi? Phobia ako sa karga-karga na lalo pag nagkamali ng kabit, nako, naking. Sino ang bumubuo pala sa'yo para sa ganitong Iba-iba, papi. Dinadala ko din to kay Kirsten Auto Works sa May Manila. Tapos yung turbo nagkabit, tropa sa BP Remap Pampanga. Iba-iba lang, papi, pero puro tropa naman. May nagbago ba sa gas consumption na yun? Mas tumipid, mas lumakas nung niremap, papi. O nung niremap all stock pa lang. O kung compare sa all stock mo dati? Pinagbago naman. Ngayong may karga ako, mas malakas siya pero matipid. Pwede mo ba kami bigyan ng presyo kung magkano inabot? Estimate lang. O upgrade sa makina? Siguro nasa kulang-kulang 100 na din. Mga 100K? Oo, papi. Kasi yung turbo galing Thailand. Pinaship okay. pa galing Thailand. Ito kasi, papi, kaya nagpalit ako ng stock modi. Hindi na kinaya nung stock ko. Nag-whining na siya. Masyado ko nung mabilis, kumbaga. Oo. Kumbaga katagalan na din. Kaya sumasahid na yung impeller niya sa sa body niya. Kaya maingay. Pero so far, sa makina na upgrades mo, wala ka naman naging tilik moments? Wala, papi. Overheat, wala. Nag-enjoy ka naman sa pausok mo? Enjoy naman. Nakakaya lang. Zero knowledge ako sa drug diesel. Bakit? Flex ba kapag mausok? Minsan, sa tingin ng mga marurunong, pag sobrang usok, minsan mali yung tono, ganyan. Kagaya nito, may naka-nozzle ako, stroker pump, SCV. Mausok talaga siya. Hindi mo yun sinadya? Hindi. Mausok talaga siya. Tapos pakita ka pala namin dito, boys, yung sinasabi namin kanina na lumuluha. Ito yung naluha, boys. May nilalagay dito, tol, para matakpan. Oo, yung naka-cover dito, papi, na body color. Pero mas gusto mo talaga umiiyak? Mas gusto ko umiiyak kasi halatang Montero eh. Kasi minsan napagkakamalang expander. Ayoko nga magkamukha yun. Oo, pinagkakamalan. Minsan sa gas station, tatanungin ako, unleaded, sir? Nilowered mo kasi, tol. Papi, pwede natin mapasok interior mo? Sige, papi. Ano pala natin? Parinig natin yung exhaust ni Papi. Sige, papi. Start ko. Pakinggan natin, boys, Totoo ba? Magpapausok ba tayo ngayon? Medyo maingay nga, no? Ano nga siya, tol, no? Medyo maingay, no? Oo, maingay talaga siya. Kasi straight. Dito sa interior, boys, pucha, ang ganda dito, tol, no? Parang parang sedan na siya. 2014 to mga 2010, 2014 na Montero. Medyo hindi ko pa tipo yung dating. Oo, papi, kasi ang baba nung andito niya. Talaga SUV feel siya eh. Parang sedan Ito parang sedan na eh. Parang feeling ko nasa sedan ako kasi ang baba natin eh. Ako Toyota fanboy ako, pero pagdating sa interior, Montero ako o Honda. Tapos naka na siya?
Oh, electronic electronic na handbrake na? So, nabobo ka dyan, tol, nung simula? Oo, papi. Ilang beses kong pinindot-pindot to. Sa akin, mas gusto ko yung makaluma eh. Pero syempre, 90s guy tayo. Ito kasi papi, pag nasira, mahal eh. Nasa 60,000 siguro pagawa. 60K? Oo, palit ata ng motor yun, papi. Punong-puno ng air Air Spencer, tol. Pucho, may malaki. Tsaka may maliit pa. Talagang minintain ko lang yung stock. Naglagay lang ako ng boost gauge para sa turbo. Tsaka CRP meter, common rail pressure. Common rail muna bago siya pupunta ng injector ata siya, if I'm not mistaken. May kita mo dun yung pressure para pag may mali sa auto mo, kung nagbabago yung pressure dito, dun mo malalaman. Depende sa auto yan, papi. Pero sa akin, yung tono ko, 1.51. Minsan may iba na tropa, 1.32, ganun. So mababa. Minsan naman yung mga kargado na, 2 point something, ganyan. Tapos yung boost mo, ilang ano yan? Nagpipick siya ng 35, pero stay siya sa 30. Yung stock mode turbo ko naman, capable siya ng 40 PSI. Tapos sa likod, tol, ano mga nilagay mo dito? Sa likod, papi, wala naman. Leather seat lang, tsaka yung subwoofer ko sa likod. Parang inalas mo na rin yung upuan sa likod eh, no? Yung upuan ko, papi, nakatupi siya. Tapos ang kinabit ko pa pala dito is yung speaker. Naka-category 7 siya na speaker. Sa likod, JBL na subwoofer. Isa-swap to sa ano, same load, same bilis, sa Fortuner, yung Black Series nung ano. Ayoko, papi. Ito lang. Montero ka? Oo. May ano na sa akin to, dami ng karanasan sa akin na ito. Mga history natin, mga tropa, ganyan. Shoutout kay Mika. Yun. Pin rin, tol! Madam, pinaka-loyal na car guide to. Papi, pwede natin maikot. Oo, papi, pwede. Ma-feel ko lang yung sinasabi mong Parang tol eh, no? Parang sedan eh. Oo, parang Tignan nyo boys ha. Tignan mo, pagbaba mo parang sedan eh. Teka lang, kunin ko lang yung phone ko tol. Sige. So test ride natin to boys. Pakita natin yung Pajero. Ganda lang. Pero boys, kung ako, pogi din kasi ng lowered na SUV eh, no? Test ride natin to boys. Kumusta si to? Dave. Siya nagdatingan na yung mga pakboy ah. Nakita mo na ito nung may na-aksidente sa may regalado. Ay, ikaw? Siyempre, otsoso tayo eh, no? Makikinood tayo, tol. Grabe yung mga sasakyan ngayon, tol, eh, no? Mga kabataan talaga, no? Pucha, naka-bagong Civic. Pogi ng FL5 dyan, tol, eh, no? Okay. Eto, boys, oh. Lowered ka, tol, ah. Pucha, yari ka, tol. Parang may bumubula, ano? Nakwento mo sa akin, tol, na kinakarera mo tong Montero mo. Oo. Pwede mo malaman ilan ang oras? Pinaka-best time ko, papi, 15.3 lang. Kasi 15.3? di pa ako naka-race tire nun eh. Gulong ko nun, stock, kaya tapon lahat ng power. Pero ano yung feeling, tol, kapag nagda-drive ka, racetrack, tapos naka-matic transmission? Sobrang dali. Parang nasa time zone, gano'n? Para ka lang nagbi-video game. Oo. Yung manual na ganito, pagdating sa karera, anong mas advantage? Manual talaga pinakamalakas. Malakas ang manual talaga. Iba ang manual sa mga tropa ko na nakaka-manual. Na 4N15 din Montero. Pero okay siguro yun kung gusto mo kumarera, no? Oo, kaya lang daily. Ang hirap ng daily lalo pag naka-racing clutch. Tigas, no? Ang tigas nun. Tsaka feel ko kapag modelong ganito sa akin, boys, mas okay na matic transmission. Oo, mas okay kasi di siya nakakapagod. Lalo ngayon, traffic na ngayon. Lahat na ng tao, di kotse, no? Oo. Kapag stock na automatic transmission na ganito, ilan ang inooras sa 400 meters? May iba papi na mataas eh. May depende talaga sa tune. Minsan may 16. Minsan meron pa nga all stock. Nagpi-15.5 ganyan. Parang hindi makataruan yung ginastos mo 100k. Oo nga eh, ganun eh. Kaya inuubos na eh. Siya nagpatono lang, naging 15.5. Oo papi, may ganun. Full exhaust, ganyan. Feel natin ang bilis. Buti mabait naman pala yung mo, hindi siya Paano ba nagiging mausok doon? Mausok siya pag binibigla ako eh kasi yung turbo ko stock mode din Late siya magbuboost kasi malaki na yung impeller niya. Late siya magbuboost kaya mausok pa siya. Pero mas prefer ng mga drag diesel boys na mausok o hindi? May auto kasi papi na may auto na ayaw sa mausok, may auto na gusto mausok. Minsan pag kinatono ng mausok, bumababa yung kabayo eh. Kasi di ba parang yun yung pops and bangs nyo, yun yung usok eh, no? Oo. Mas mausok, mas maganda, di ba? Oo. Siyempre, malalaman, nakaremap. Sa akin, mas gusto ko tahimik lang. Tahimik. Parang pag bumanat ka, hindi nila alam. Oo.
Saan mo naman ginagamit tol yung ano, yung sasakyan mo na to? Daily, Trabaho. papi. Pumapasok ako sa school. Saan ang school mo? Sa WCC. Dito sa Anonas? Hindi, sa may North Manila, sa Caloocan. So ano lang. Ilan na tinakbo nito? Ayan, 134,000. Mataas na rin. Taas na, no? Pucha, daily talaga yun Daily talaga, papi. Kahit bibili lang ng ganyan, gamitin ko to. Ginagawa mong bike? Oo. Alam mo yung feeling na nasa bus? Tapos yung bus rumaraga sana sa SLEX, no? Parang ganun yung pakiramdam eh. Kasi ang ano niya, no? Ang lambot ng suspension na parang pag pumreno ka, gaganyan. Pag umata ko, gaganyan. Nose drop. Nose drop eh, no? Ma-advise mo ba yung mga viewers natin drug diesel concept na ganito? Oo, papi. Talagang masarap sa pakiramdam pag naka-drug D. Lalo pag naririnig mo, umiingay yung exhaust mo. Huwag lang yung makina. Ako never kasi ako fan ng remap eh. Kasi ako gusto ko talaga kung anong nilabas sa kasa. Ganun siya masisira. Makakatulong ba talaga yung remap o hindi? Pag yung sasakyan mo, all stock pa lang, tas hindi ganun yung takbo, may mechanical problem na doon. Pag pinaremap mo siya, matatakpan lang yung yung sira eh. Kailangan magawa mo na yun bago mo iparemap. May napapansin kang mali, ganyan. Sa remap ba, parang ito rin yung tono eh, no? Sa SIR eh. Oo, tono. Gusto mo kailan papalo yung VTEC, parang gano'n? Oo, ito kasi Myvec naman to. Magkano ba ang pinaka-basic na patono to? Pinaka-basic 5K? papi, 5K, sobrang mura naman, parang ano. Walang 5K na remap? Alam ko meron, pero Copy-paste lang, gano'n? Oo, copy-paste, siguro, meron. Magkano yung, ako, wala kasi idea tol eh. Hindi ko alam magkano yung remap eh. Magkano ba yung remap? Remap, papi, minsan 15K. 15,000? Oo, 15K. Tapos meron kay BP Caloocan. Plus full exhaust na yun, nasa 20 plus, 25, ganyan. Full exhaust? Oo, plus full exhaust. Sila na rin mag-exhaust na. Pero parang ang katinong Sulit na yung 15K sa remap? Sulit, papi, kasi custom tune siya eh. Masabi mo anong gusto mo, ganyan. Gusto mo ba race tune, ganyan. Pwede naman. Hindi ako hindi ko nakikita eh. Mahirap eh. Kailangan mo pang tol, buhati mo pa yung pag-remap world. Kasi yung sa tono tol ng kotse, yung mga SIR, mura lang mga 7K, 8K. Yung 15K, hindi ko makita eh. At titipid ba ako sa gas? Bibilis ba ako? Ano yung mga ganyan? Ano yung mga magbabago? Yung throttle response mo, mas gaganda. Pucha, walang delay. Walang kasi delay. Matic may delay, no? Ay, Walang puta delay. ko nga, no? Oo nga. Kasi sa Matic tol, di ko na rin pinaga, di ba? May ma-delay pa yun. So super saiyan pa no? Yan nakikita ko na yung throttle response. Nakikita ko yan, sulit yan. Kasi sulit. pag overtake ka, di ba? Kunwari yung stock Fortuner namin, pag overtake, kakami-kami wave muna yun eh. Parang ang dami pang inaan. Ang dami mo. Mga 1 second na ata bago mag-downshift eh. Mga kamusta muna bago bumanat yun eh. So yun, nakikita ko yun. Tapos sa bibilis ka din. Oo, papi, tutulin din talaga. Ano maabot mo top speed mo? Oo, matatop speed mo. Saan 200? So mawawala mo rin yung yung limiter ng ECU? mawawala, oo. Ay, Pero pucha, pwede may ayan na. request yun, papi, kung gusto mo mawawala, kung ayaw mo mawala, pwede naman. Parang okay, nakikita ko na yung 15K. Ano ang disadvantages yan Ng remap. ng remap? Kung meron man. Ako, para sa akin, papi, wala eh. Wala Sa kang nakikita? mga lang talaga eh. Siguro sa mga conservative na tao yun, marami disadvantages. Sa lifespan siguro, depende kung paano ka mag-maintenance eh. Ay, oo, tingin ko yun. Maintenance, papi. Lifespan ng mismong makina. Oo, lifespan ng makina. Kung di ka ma-maintenance, wala, di tatagal. Parang stock lang din. Pag di ka ma-maintenance, di tatagal yan. Kailangan doble na yung maintenance mo. Kumbaga, aalagaan mo na talaga siya. Parang nagkarga sa Mio, ganun. Mas mabilis yung palit ng panggilid, no? Mas mabilis change change oil oil. mo. Sabihin natin dati, stock ka lang. 10K. Ngayon, siguro 8K na lang. Ano masabi mo tol sa mga naka-stock pa na Montero na gusto anong dapat nila unahin? Ang dapat unahin para sa akin, papi, Lowered, gano'n. Lowered pwede kasi naman yun. Para ganahan ka sila, Oo, no? gaganahan yun. Lalo pag nag full exhaust. Dun ako nagsimula eh. Sabay lowered. Dun, nabitin na ako sa takbo. Remap na susunod. So from lifted na setup, anong una mong ginawa? Exhaust. Exhaust. Nagpa-full exhaust ako yung HKS. Tapos, na-tripuan ko, lowered. Bumili ako gulong.
Direkta kay Wheelworks. Yun na, sunod-sunod na. Remap, karga, ganyan-ganyan. Marami na. Tingin mo babalik ka pa sa ano? Oh, ang galing na. Ayos yun ah. Ang galing na. Pucha. Kala ko kakaliwa eh. Anong babalik ka pa sa lifted na setup? Feel ko, papi, hindi yun eh. Siguro pag mga plus 10 years pa to. Oo, Kunwari siguro. nasa iyo pa to. Siguro, pag nagka-ano na. Isipin mo, boy, yung karga mo nasa 4x4, no? Pucha, lumilipad ka sa bundok. Tumatalo na yung motero mo nun, boy. Dinadaanan mo na lang yung mga lubak. Torque nun. Pero soon, hindi ko masasabi. Tingin ko kapag nagpalit ka ng kotse, kasi feel ko yung Montero talaga, pogi talaga naka-lowered eh, no? Pero yung mga, kunwari, itong Fortuner na to, pag nilowered ko to, hindi bagay. Bagay to sa akin mga BFG, Oo, D37, no? Pucha, yun yung pogi niyan eh. Mga Japan spec. Japan spec yan. So far, sa Montero mo, ano yung mga dapat nilang bantayan pala? Pagka, kumuha sila ng ganitong unit. Bantayan nyo doon yung sa transmission, yung ATF fluid kung napapalitan ba. Kasi ito yung notorious talaga eh. Transmission ito Oo, eh, no? yung ATF eh. Yun yung mahirap pag nasira. Wala, rebuild. Tapos ito papi, ito. Ito madalas nasisira din tong electronic. Itong electronic parking brake, madalas nasisira din. Minsan nababasa, ganyan. Marami ka nang narinig na ganyan. Oo, papi, sa group sa Facebook. Madami na din nasisiraan. 60k, no? Mabigat. Mausok pala to. Mausok din pala. Nawawala agad eh, no? Nawawala siya pag nagbo-boost na siya. Mausok din pala, no? Ano tol, any shoutouts o mga gusto mong batiin? Shoutout sa sa grupo, sa Crudo. Sila Kuya Pat, sila Jobin. Yan. Sa shoutout sa bebe ko, kay Mika. Ano lang kami, madam, car guy specs muna kami ngayon, no? Hindi ka nag-ano to, ito gusto ko malaman eh. Sa edad mo kasi ngayon, ilang taon na ba? 22. 22, pucha, yun yung mga kalakasan ng mga Honda Civic eh. Oo. Hindi mo trip talaga? Hindi, papi, talaga ito kasi parang iba sa daan eh. Kumbaga, titignan mo, puta, Montero yan ah. Mga Tapos lowered eh, no? Pucha, pogi nga naman, no? Oo, tapos sasabihin sa'yo, expander. Eto kami, boy. Tabihan mo nga to, tol. Tabihan natin. Okay, boys, pakita natin yung pang! Unlit eh, no? Cute size. Parang naging real life expander. Oo, pare. Ang liit, toy. Tol, parang expander nga talaga. Di ba? Pero walang magagawa eh. Ganun talaga tingin ng mga tao eh. Pero okay lang yan, may gulat effect naman. May gulat effect, lalo pag nasa likod na. Makikita nila yung umiiyak. Anong future plans pala, tol? Para sa Future kotse mo? plans, papalit ako siguro ng intercooler na mas malaki. Para mas ma-cater niya yung mas mataas na boost. So, ang mo lang dito, pabilis ka lang talaga. Oo. Tsaka ayun pala tulos pa, expander. Ito kami boys, oh. Oo nga, no? Parang expander. Pero pag likod, hindi naman pala, tol. Malayo yung mukha sa expander, malayo. Manipis siya eh. Sa una lang talaga, Sa una unang tingin siguro. Papi, salamat at Thank you, Papi, thank you. pinasakay mo ako sa Montero mong medyo sedan. Napaka-pogi, kakaibang experience, tol. Tingin mo yung Pajero ko, tol. Karimap-remap din ba yan? Hindi ko sure, Papi, kung may nag-remap ng Pajero. Hindi ko rin alam, Aray, tol. Ano yung sumasahid na yan? Yung skid plate naman. Okay lang. Okay lang. Pucha, Sabagay, kailangan mo ng skid plate, lowered kay. Kita tayo sa susunod na video. Sana na-enjoy nyo. Let's go! Shoutout pala sa sa mga tropang BP dyan. BP Remap Philippines. Okay boys, nasa labas tayo ng Montero ngayon. Akala mo nag-overheat, tol. Yung sinasabi mong down to earth? Oo, yan. Kita ba, boy? Usok eh, no? Parang ang lakas magbuga na sa breather hose. Oo, malakas talaga pag 415 Montero, malakas. Sa mga Fortuner, hindi. Usok boys eh. Down to earth, kung tawagin. Pogi ng boys, oh.